tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus na may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya ang Mesiyas. Walang makaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi ninyo siya nakilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin." Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi, magandang umaga. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng mga nasa abroad, sang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. May tamang panahon para sa lahat. Sabi mo nga sa katabi mo, may tamang panahon. Ito ang mensahe ng kwento na ating narinig sa ating ebanghelyo. May tamang panahon. Naniniwala ba kayo doon? May tamang panahon. Narinig natin na ang mga Hudyo ay nagnanais patayin si Jesus. Pinagpaplanuhang patayin si Jesus. Mula sa nakalipas nating mga ebanghelyo, kung matatandaan natin, nalaman natin na galit ang mga Hudyo kay Jesus. Bakit? Kasi nilalabag niya daw ang kautusan. Anong kautusan ang nilabag niya? Kautusan sa araw ng pamamahinga. Galit sila kasi si Jesus nagpapagaling sa araw ng pamamahinga. At hindi lang yan, galit sila kay Jesus dahil pinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. Dahil sinasabi niya, ang Diyos ay ang kanyang Ama.
galit ang mga Hudyo. Kaya naman, pinagpaplanuhan at pinag-iisipan nilang patayin si Jesus. Ito ang rason kung bakit iniiwasan ni Jesus ang pumunta sa Judea. Kasi alam niya, pinagpaplanuhan siyang patayin. Gusto siyang patayin. Hindi dahil sa natatakot si Jesus mapatay, kaya iniiwasan niyang pumunta sa Judea. Hindi. Hindi takot si Jesus mamatay. Kasi kung takot si Jesus mamatay, edi sana hindi niya pinasan ang kanyang krus. Edi sana hindi siya nagpapako sa krus. Hindi siya takot mamatay. Kaya iniiwasan niya ang Judea, kundi hindi pa yon ang tamang panahon para harapin sila ni Jesus. Hindi iyon ang tamang panahon. Kaya masasabi natin, mayroong tamang panahon sa lahat. Jesus has a sense of perfect timing. May perfect timing. Sadyang may tamang panahon para sa lahat. Hindi sunggab ng sunggab. Hindi sige ng sige. Hindi sugod ng sugod. Kailangan mong mag-intay sa tamang panahon. Sabi mo nga sa katabi mo, may tamang panahon. O gaya ng pagre-resign sa trabaho. O, yan no, alam mo, bilib ako sa mga matatanda, no? Sa mga sinaunang tao noon, no? Bakit? No? Pag magtatrabaho sila, no, yung nagtatagal sa trabaho. Natutuwa ako na malaman, no, yung iba nagtagal sa kanilang trabaho, no? Yung first job nila, ngayon pa-retire na. No? Bakit? Kasi hindi sila resign ng resign. Yung mga panahon ngayon, kabataan ngayon, no? Mahirapan lang, no? Hindi lang magustuhan, resign, lipat. Yung mga na-appreciate ko yung mga matatanda ngayon, no? Yung nagtatagal sa trabaho, no? Hindi porke napagsabihan lang, resign na. Oh, yung mga nag-aasawa, may tamang panahon. Ha? Mga kabataan dyan, no? Mag-aral muna. No? Yung mga kabataan ngayon, gusto na agad tumanda. Di ba? Yung mga matatanda, gusto naman magpabata. Tama? Di ba ang gulo ng mundo? Ang gulo-gulo natin, no? Kaya siguro kung yung Diyos talaga naman, no? Gulong-gulo na sa atin. Nung kabataan mo, gusto mo tumanda. Nagmamadali ka sa pakikipagrelasyon. Ngayon, ikaw naman ay matanda na at may asawa, gusto mo walang karelasyon. Hello? Bakit ganon? Ang gulo. Yung pag-asawa, may tamang panahon. Hindi porke matagal na kayo magkarelasyon, sige, magpakasal na. Hindi. May tamang panahon. Ha? Kaya kung di pa dumadating ang tamang panahon, huwag mong madaliin. Hello? Ha? Huwag kang kating-kati. No? Gusto mo agad eh. Bakit ganun? Huwag muna. May tamang panahon. No? Kapag galit, hindi pwedeng agad sugod ng sugod. Pahupain mo muna. Pakalmahin mo muna ang sarili mo. O tingnan mo, no? Ang dami sa kalsada ngayon, nakikipag-away. No? Mga road rage. No? Tingnan mo. Dahil sa init ng ulo, yan, nakapapatay. Nag-aaway. Ngayon, kulungan. Diba? Paggalit, pahupahin mo muna. May tamang panahon para mag-usap, para ayusin. Kapag sobrang saya din, huwag ka din muna magdesisyon. Pahupain mo muna. Kumalma ka muna. Sa paglago natin sa buhay, dapat matutunan natin ang konsepto ng tamang panahon. There is a perfect timing. Dahil hindi lang ito magtuturo sa atin ng aral, kundi mag-iiwan sa atin ng karunungan.
hindi lang aral, kundi karunungan. Gaya ni Jesus, hindi siya sumugod sa sa Judea sapagkat alam niyang hindi pa tama ang panahon. Andun si Jesus para makipagsaya. Dahil pista noon ng Tolda o sa Ingles, Feast of Tabernacle. Ano yung pistang ito? Kapistahan ito ng pagdiriwang bilang pag-alaala ng mga dinanas ng Israelita sa disyerto. Ano yung dinanas nila? 40 taong paglalakbay mula Ehipto hanggang Israel. Sa paglalakbay na yon, ang dami nilang naranasan, ang dami nilang pinagdaanan. Di ba ganun sa buhay natin, di ba? Bago mo narating yang buhay mo ngayon, ang dami mong pinagdaanan. Ang dami nating naranasan. Di ba? Kaya nga kung babalikan natin, mapapasabi ka na lang, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sa dami ng ating naranasan, sa dami ng ating pinagdaanan. At yun yung pista ng Tolda. Pagdiriwang iyon, kasiyahan iyon sa mga pinagdaanan. Pasasalamat iyon ng mga Hudyo sa pagpapalaya sa kanila ng Panginoon. At para din, pasasalamat sa isang masaganang pananim. Diba? Pag ikaw ay nagtatanim, kung magsasaka ka, nagtatanim ka, sa loob ng panahong nagtanim, nag-iintay tumubo, inaalagaan, ang daming pinagdadaanan. Hindi po ba? Hindi mo alam, darating ang bagyo. Hindi mo alam, may mga peste. Hindi mo alam, may mga kung ano-ano na hindi mo kontrolado. Kaya nga pag-anihan, nagpapasalamat ang mga magsasaka. Salamat, nakaani tayo. Salamat, nagbunga ang ating paghihirap. Yan yung ibig sabihin ng pista ng Tolda. Pagpapasalamat sa lahat ng hirap. At dito pumapasok yung tamang panahon. Kung hindi pa tamang panahon, magtiyaga ka muna. Magpursige ka muna. Magsikap ka muna. Magintay ka. Magpasensya ka. Habang iniintay mo ang tamang panahon, sa mga oras na yon, marami kang mararanasan. Maraming kakalaban sa iyo. Maraming masasamang pwedeng mangyari. Maraming pipigil sa iyo. Maraming tukso. Ito yung sinasabi ng ating unang pagbasa. Mayroong mga masasama at yan ang realidad ng buhay. Gaya ng pagsasalarawan ng aklat ng karunungan sa unang pagbasa. Anong sabi? Yung mga masasama, binabalak nilang tambangan ang matuwid. Kalaban ng masama ang mabuti. Ulitin ko. Kalaban ng masama ang mabuti. Hindi ng mabuti ang masama. Kasi kailanman ang mabuti, hindi kumakalaban sa masama. Ang kumakalaban, yung masama. Kaya kung ikaw ay mabuti at ikaw ay kinakalaban, hindi mo kailangan lumaban. Kasi mabuti ka eh. Kapag lumaban ka, mabuti ka ba? Hindi na. Masama ka na din. Kasi kahit kailan, ang mabuti hindi lumalaban. Ang kumakalaban, ang masama. Tignan mo, ganyan mag-isip ang mga masasama. Talagang kinakalaban nila ang mabubuti. Yung feeling nila, sila pa yung biktima. Sila na yun ang biktima, pero pakiramdam nila, sila yung biktima. Pinagmumukha nilang sila yung kaawa-awa. Pero ang totoo, sila yung mga walang awa. Hello, may kilala kayong ganon? Ganyan yung mga masasama. Akala mo ngayon, sila yung kaawa-awa. Pero ang totoo, sila yung mga walang awa. Akala mo, sila yung inapi, pero ang totoo, sila yung nang-api. At sa buhay natin, ganyan. Marami tayong mararanasang ganyan. Kaya nga, ito na yung review part. Kahapon, pinag-aralan natin ang tungkol sa pagpapatotoo.
pagpapatotoo. Habang hindi pa dumarating ang tamang panahon, maging totoo. Maraming kakalaban sa'yo, pero maging totoo. Maraming pipigil sa'yo, pero panghawakan ang totoo. Maraming tukso, maraming mararanasan, pero kung ikaw ay totoo, mararating mo ang tamang panahon. Ang iyong tamang panahon. Marami sa atin, ngayon, kung kailan matanda na, yan, no, may pension ka na, masarap na ang buhay mo, no? Pero akala lang nung iba, ganun lang. Pero ang totoo, hindi. Marami kang pinagdaanan bago mo narating yan. O yung mga gagraduate ngayon, kalam nyo ba, ganun-ganun lang pagtatapos ng pag-aaral? Maraming panahon ang ginugugol. Kailangan mong magtiyaga, kailangan mong magsikap. Pero kung hindi pa man dumarating ang tamang panahon, ang panyaya sa atin, magsikap, magpasensya, at maging totoo. Mga kapatid, ang konsepto ng tamang panahon ay nagtuturo sa atin na mag-intay. Mag-intay. Sabi mo nga sa katabi mo, may oras ka rin. Ba't parang pangit pakinggan, Di ba? may tamang panahon. No? Huwag ka magmadali. Huwag ka magmadali sa pagyaman. Huwag ka magmadali sa pag-asenso sa iyong tagumpay sapagkat may tamang panahon. Nagtuturo yan sa iyo para mag-intay. At sa pag-iintay, natututo tayong magpursige. At ang pagpupursige ay magdadala sa atin sa tagumpay. Lahat ito ay mangyayari sa tamang panahon. Amen? Amen.